Ryan Nembhard may pangako sa Golden State Warriors matapos ang pre-draft workout ngayong taon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang huling beses na nasa Chase Center si Ryan Nembhard, ang point guard ng Gonzaga, ay nagtala siya ng 16 na assists. Sa huling regular season na laro ng kanyang kolehiyo, tinalo ang University of San Francisco ng 20 puntos. Bumalik si Nembhard sa gusaling iyon noong Lunes. Ngayon ay sinusubukang patunayan sa mga coach at personnel ng Warriors kung bakit ang kanyang karanasan at kakayahan ay maaaring maisalin sa tagumpay sa NBA sa pamamagitan ng isang pre-NBA draft workout. Masarap bumalik sa San Francisco, ani ni Nembhard. Laging masaya sa San Francisco. Sa totoo lang, parang hindi pa ako natatalo dito, kaya masaya talaga. Laging abala at nakakapagod ang draft process para sa kahit sinong prospect. Ngunit naging mas espesyal ito para kay Nembhard, na tinatahak ang sariling landas habang sumusuporta sa kanyang nakatatandang kapatid mula sa malayo. Hindi man kasing tanyag ng mga pangalang Tyrese Haliburton o Pascal Siakam si Andrew Nembhard, pero isa siyang mahalagang bahagi ng matagumpay na season ng Indiana Pacers na umabot sa NBA Finals laban sa Oklahoma City Thunder. Nagtala siya ng career high na 10 puntos at 5 rebounds sa regular season, at mas lalo pang gumanda ang kanyang laro sa playoffs. Sa unang 3 round ng playoffs, average niya ay 12.8 points and 5.1 assists per game, while shooting 47.3% from the field and a whopping 48.3% on threes. Nagpakawala siya ng 20 puntos laban sa Milwaukee Bucks sa Game 4 ng unang round upang makuha ang kalamangan sa series, at nagtala rin ng 23 puntos sa upset win kontra top-seeded Cleveland Cavaliers sa pagbubukas ng ikalawang round. Napaka-proud ko, sabi ng nakababatang Nembhard. Hindi ito madalas mangyari. May mga players na buong karir nila ay di man lang umabot sa finals. Kaya napaka-espesyal na nagawa niya ito sa 3 taon niya. Matagal na akong naniniwala sa kanya at sa kakayahan niyang gumawa ng malalaking bagay sa liga. Masayang masaya ako para sa kanya at masaya akong patuloy siyang panoorin. Pero alam ni Ryan na hindi siya maaaring umasa sa tagumpay ng kanyang nakakatandang kapatid. Ito ay tungkol sa sariling kwento niya at kung ano ang pinatunayan niya sa kanyang sariling landas. Sa madaling sabi, ito ay ang kanyang kakayahang manalo at sa lahat ng antas ng laro. Sa high school pa lang, kasama niya sa team sina Cade Cunningham at Scottie Barnes sa powerhouse na Montverde Academy, pati na rin si Moses Moody ng Warriors. Pagkatapos ng freshman year, nireclassify ni Nembhard ang sarili mula class of 2022 to the class of 2021, kung saan nanalo siya ng high school national championship at naging MVP ng championship game. Bilang freshman sa Creighton, nanalo siya ng 23 laro, umabot sa ikalawang round ng NCAA tournament at itinanghal na Big East Freshman of the Year. Sa kanyang sophomore year, dinala niya ang Creighton sa Elite 8 bago lumipat sa Gonzaga, kung saan sumikat din ang kanyang kapatid upang tapusin ang huling 2 taon ng kanyang college basketball career. Bagamat hindi itinuturing na blue blood ng college basketball ang Gonzaga, isa ito sa mga pinakamahusay na programa sa buong bansa. Kaya tuwing papasok si Nembhard sa isang arena tulad ng Chase Center, mayroon siyang mga karanasang pinaghuhugutan. Naglaro ako sa kolehiyo na mayaman sa kasaysayan at tradisyon, sabi ni Nembhard. Magiging espesyal kung makakapaglaro ako rito. Alam ko ang kasaysayan nila. Bata pa lang ako, pinapanood ko na sila. Nandito pa rin sina Stephen Curry at iba pang mahuhusay na player. Kaya magiging masaya kung makakatulong ako kahit sa anong paraan. Maglaro ng buo, tumutok sa depensa. Espesyal talaga kung makakasali ako sa ganitong klaseng organisasyon. Panig kay Nembhard ang karanasan. Gusto ni Coach Steve Kerr ng isang player na may 134 na college games at nagsimula sa lahat ng iyon. Mahalaga rin sa kanya ang isang player na maingat sa bola, katulad ni Nembhard. Sa parehong larong may 16 na assists laban sa USF, naging kauna-unahang player siya mula noong 2011, Scott Machado ng Iona, na nagtala ng magkasunod na laro na may 15 o higit pang assists laban sa Division I teams. Nanguna si Nembhard sa West Coast Conference sa assists sa kanyang junior at senior year, at ngayong season, nanguna siya sa buong NCAA sa total assists na may 344 at assists per game. Simula pa lang, naniniwala si Nembhard na ang basketball IQ niya ay madadala niya sa NBA.
Hindi man ito madaling ipakita sa mga drills, pinapakita niya sa bawat pagkakataon na isa siyang tunay na leader. Dumaan na siya sa combine at sa kanyang pro day. Nakipagkita na siya sa 6 o 7 teams at may higit sa 10 pang nakatakdang teams na kakausapin bago ang 2 araw na NBA draft na magsisimula sa Hunyo 25. Gagawin niya ang lahat para mapaniwala ang mga team sa kanyang pagkatao at sa uri ng player na pwedeng paglaanan. Sa tingin ko, malaking bagay ang pagkaintindi ko sa laro, ang experience ko sa mga big games at sa read and react basketball, ani ni Nembhard. Mas read and react na ang laro sa NBA kaysa sa set plays. Kaya ang kakayahang makipaglaro sa iba't ibang players bawat workout, gumawa ng tamang basa at mailagay ang mga teammates sa posisyong magiging matagumpay sila. Malaking kalamangan iyon para sa akin. Ang hindi naman pabor sa kanya ay ang kanyang sukat. Di tulad ng 6'5" niyang kapatid, si Nembhard ay may taas lamang na 5'11" at timbang na 175 pounds ayon sa combine. Isa sa mga sinusubukan niyang ipakita sa mga scouts ay ang sukat niya ay hindi hadlang, lalo na kapag pinapakita niya ang ibang aspeto ng kanyang laro. Sa buong college career niya, maaaring hindi agad napansin ng mga team ang depensibong kakayahan ni Ryan, kung paano siya nagiging physical at nakakasabay sa mas matatangkad at malalakas na kalaban. Pero ngayon, unti-unti na siyang napapansin. Sa mga pre-draft workouts, mas lumilitaw ang kanyang husay sa depensa. Ipinapakita niya ang kanyang talino sa pagbasa ng laro, pagiging agresibo, at kahandaang gawin ang mga bagay na hindi laging nakikita sa stat sheet. Hindi na siya basta kilala bilang playmaker. Unti-unti na rin siyang nakikilala bilang isang complete package na player. Malaking bagay sa akin ang depensa, ani ni Ryan. Pakiramdam ko maraming nagdududa dahil maliit ako, pero marami ring maliliit na players sa liga na pinapahirapan ang mas matatangkad na kalaban. Sinisikap kong maging physical, gawin ang maliliit na bagay, at maging leader. Kung kailangan kong mag-umpisa sa bench o saan man, ang mahalaga ay mailagay ko ang mga teammates ko sa tamang posisyon para magtagumpay. Tapos na ang record-breaking college career ni Ryan. Isa lang ang pick ng Warriors sa nalalapit na draft, ang ika-41 overall. Habang 4 na panalo na lang ang kanyang kapatid mula sa kampeonato, patuloy na ipinapakita ni Ryan kung bakit siya naging mahalagang bahagi ng mga programang nilaruan niya. Sa kanyang leadership, mataas na basketball IQ at winning mindset, pinapatunayan ni Ryan na hindi lang siya skilled player, isa rin siyang matatag na floor general na kayang magdala ng team. Marunong siyang magbasa ng laro, gumawa ng tamang desisyon, at ilagay ang mga kakampi sa posisyon para magtagumpay. Handa siyang mag-ambag agad sa kahit anong team na magbibigay sa kanya ng pagkakataon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?